Pinagpalang araw po sa araw na ito sa bawat isa. Happy Mother's Day ulit sa lahat po ng mga nanay. Palakpakan po muna natin ang ating mga ina na nagsakripisyo ng kanilang buhay, nag-alay ng kanilang buhay para tayo alagaan, palakihin, hubugin ayon sa mga aral at tuntunin ng ating Panginoon. Simulan ko po ang aking pag-aaral sa isang kwento po na naalala ko po nung nabubuhay pa yung tatay ko po. Yung tatay ko po, may kinukwento po siya na kakaibang church. Di ba merong mga haunted house? Nakakatakot yan, di ba? Sabi niya, meron daw pong church, haunted church. Wala daw magtagal na pastor doon kasi haunted church eh. Unti mo mga members, hindi po umaattend, hindi po dumadalo. Natatakot sila dahil kung ano-anong mga kababalaghan yung nakikita nila sa haunted church. Hanggang meron pong isang kabataang pastor, tinanong siya ng kanyang bishop, sabi sa kanya, gusto mo bang madistino sa haunted church? Sabi po ng kabataang pastor, yes pastor, para sa Panginoon, always ready. Always yes for the Lord. So to make the long story short, ito pong kabataang pastor na ito, siya po ang nadistino sa haunted church. Wala akong members, naubos na yung mga members. Alam niyo kung sino yung mga nandoon sa haunted church? Iba't ibang klaseng masamang spirito ang dumadapo po doon. Alam niyo po, hindi po nagpa-discourage yung pong pastor. Sabi po ng pastor, kahit kayo puro bad spirits, magagawain tayo. Antindi, no? Sabi niya, simulan natin sa praise and worship. Aba, nag-praise and worship. Pati yung mga bad spirits, sumasabay sa praise and worship. Walang takot itong pastor na ito. Nag-preach after praise and worship, preaching. Nagpipreach po siya sa harap ng mga iba't ibang klaseng mga masasamang spirito. At yung po mga bad spirit, nandoon nakaupo. Siyempre, after preaching, ano po sumunod? Praise and worship, preaching, tithes and offering. Grabe po mga kapatid. Sabi po nung pastor, ngayon dadako tayo sa tithes and offering. Buksan natin ang Biblia sa Malakay 3:10. Alam niyo po, habang nag-e-exhort po siya ng tithes and offering, doon po naglayasan yung mga masamang spirito. Pakisabi ka sa katabi mo, wag kang lalayas ha. Dapat hindi ka takot sa tithes and offering kasi bad spirit lang po natatakot dyan. Ang isang tunay na anak ng Diyos, hindi po takot sa pagkakaloob. Dahil alam niya sa pagkakaloob, bubuhos ang pagpapala. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naniniwala po tayo, hindi natin kayang talunin ang Panginoon sa pagbibigay. Ano man ang itanim natin, aanihin natin ito, siksik, liglig at umaapaw. Purihin po ang Panginoon. Pero hindi po yan ang topic ko. Ang topic po natin ngayon ay paano ho ba magkakaroon ng magandang relasyon sa ating pong simbahan. Nung nakaraang family camp po natin, pakisabi po feedback. Ang ganda po ng feedback ng isang dumalo. Kaklase po ito nung kapatiran po natin sa college. At ang sabi po ng kanyang kaklase, kung malapit lang ako sa church nyo, kung malapit lang yung bahay namin sa church nyo, aatin ako. Ang ganda ng community nyo. Healthy community ang inyong church. Napakaganda, ano po? Purihin ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Totoo po yan. Naniniwala po ako na ang pag-ibig po ng Diyos ay dumadaloy sa ating pong simbahan. We love our church. Amen? And the love of God flowing inside our church. Mahal po natin ang ating church. Mahal po natin ang Panginoon. Mahal natin ang isa't isa. Mahal po natin yung ating mga leaders, workers. Mahal po natin yung mga kapatiran. Yung pag-ibig po ng Diyos, bumababa po sa atin dito, dumadaloy sa bawat isa. Pakihawakan nga yung katabi mo, sabihin mo, mahal kita sa Panginoon.
Mahal na mahal kita sa Panginoon. The love of God is in this church. The love of God is flowing over our church. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, nung narinig ko po yung sinabi po nung isa nating attendee sa family camp, ang sabi ko sa kanya, taga-sambay ang kaibigan mo. Kasi gusto sana niyang dumalo, kaya lang daw medyo malayo. Kung malapit lang daw yung church natin, aatin daw siya. Kasi ang church po natin nasa Silang Bayan. Sabi ko, saan ba siya nakatira? Sa dulo ba yan ng daigdig? Malayo ba talaga? Alam mo, sagot, sa Dasmariñas lang po. So parang halos magkatabi lang. Sabi ko sa kanya, sabihin mo sa kaibigan mo, kami ay na-in love dito sa church natin. Kami ni Ate Chris, na-fall in love kami sa church. Kasi nung nagsisimula po yung church natin sa Silang, hindi po kami nakatira sa Dasma. Ngayon na lang kami nakatira sa Dasma. Si Ate Lingling nyo nakatira sa Taytay. Ako naman po nakatira sa Parañaque. Parehas pa kaming mga estudyante. No po? Siya po ay nag-aaral sa CEU. Ako naman ay nasa PTS. So, iba pag in love ka sa church. In love ka sa kapatiran. In love ka sa gawain ng Panginoon. Kahit malayo. No? Wala ho kaming trabaho. Wala kaming income. Mga estudyante pa kami. Pero twice a week, nagpupunta po kami ng Silang Bayan sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi tinamaan ka eh. Hinipo ka ng Panginoon para sa gawain ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin na napakalayo ng church. Wala akong pamasahe, wala akong trabaho. Kung mahal mo ang church, mahal mo ang gawain ng Panginoon, gagawa ka ng paraan para makarating. Gagawa ka ng paraan para maka-worship ka sa lugaring yun. Amen? Sino po dito mahal niya ang gawain ng Panginoon? Kaya araw-araw na binibigay sa atin ni Lord na chance para maka-worship, nagpupunta tayo sa gawain ng Diyos. Kasi hindi lang po tayo nagpupunta dito religiously, yung out of obligation, out of parang ritual. Nandito tayo dahil nararamdaman po natin, nararanasan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Nandito tayo dahil mahal natin yung mga kapatiran. Pakisabi ulit sa katabi mo, sikuhin mo naman, mahal kita sa Panginoon. Kaya every Sunday nandito ako. Every Sunday dumadalo ako, humahabol ako, humahangos ako. Kung kinakailangan akong maglakad at umakyat dyan sa hagdan, wala sa akin yan, basta makarating lang ako sa gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. How to have a good relationship inside our church. Paano nga ba tayo magkakaroon ng matibay na samahan o kapatiran sa loob ng iglesyang ito? Let me just give you a short illustration. Meron daw pong tatlong tupa na magkakapatid, laging magkasama, laging nagtutulungan, laging nagkakaisa. Kaya anuman yung atake ng kaaway sa kanila, hindi po sila nagtatagumpay. Kasi itong tatlong tupang ito na magkakapatid, they were united, they were connected, they are one in faith. Na po, hanggang isang araw, nagkaroon ng idea yung asong gubat na gustong sumira sa kanila. Alam niyo po, ginawa po ng asong gubat, nag-costume siya ng tupa. Nagsuot po siya, nag-anyong tupa po siya. No po, at nung nagmukha po siyang tupa, nakipellowship po siya doon sa magkakapatid. Nakisama po siya. Tinanggap naman nila kasi mukha namang kapatid, mukhang tupa. Tingnan mo yung katabi mo, hindi lang mukhang tupa, kundi totoong tupa ni Kristo. Totoong anak ng Diyos. Ang ginawa po nitong nagpapanggap ng tupa, ang ginawa niya para masira po yung relasyon, yung samahan ng magkakapatid na ito, ang ginawa niya,
Siniraan niya po yung isa't isa. Pagkasama niya po itong isa, sisiraan, alam mo, sabi ni ano, di ka daw naliligo. Kaya hindi ka nagkaka-boyfriend eh. Kulang ka sa, alam mo yon, sa ayos. Ito naman, siniraan din. Alam mo, sabi niya, di ka daw naliligo. Ito naman, siniraan niya rin. Hanggang sa nagkasiraan po yung tatlo. At nung nagkasiraan po ng relasyon yung tatlong magkakasama, laging magkakasama, ngayon po, disconnected. Hiwalay-hiwalay na sila. Nung nakita ng lobo, ng asong gubat, yung tatlo, magkakahiwalay na, doon po niya inatake isa-isa. At doon siya nagtagumpay. Ano pong lesson? Si Satanas po ang ating pong kalaban. Ephesians 6:12, John 10:10, ang diablo daw po ang ating kalaban. At kung minsan humahalo ang diablo sa gawain ng Diyos. Ma-identify mo daw yung isang tao na dala-dala niya ang spirito ng diablo kung yung taong yan naninira. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang manira. Huwag mong siraan ang gawain ng Diyos. Huwag mong siraan ang kapatiran. Hallelujah. Hindi po yan maninira kasi tupa yan ni Kristo. Anak po yan ng Diyos. Ang sinasabi lang natin dito, isa po sa susi para magkaroon po tayo ng matibay na pagsasama-sama. Number 1 po, pakisabi po, no backfighting. Hindi natin pwedeng i-backfight, siraan yung bawat kapatiran natin o yung isang kapatiran natin. Hindi pwede. Na po, hindi pwede. Sabi po ng Galatia 5:14, kung gagawin daw natin ito, na magsisiraan tayo para daw tayo mga hayop. Para daw tayong mga hayop, hindi daw tayo tao, kundi para tayong mga hayop na nagkakagatan. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung kayo magkakagatan kayo, mauubos kayo. Walang matitira sa inyo. So, isa po sa ina-apply po natin sa church. Sa church po, hindi lang po tayo mabait sa isa't isa pag magkakaharap, kundi mabait pa rin tayo kahit nakatalikod na tayo sa mga kapatiran. Tama po? Meron po ako isang narinig, yung prayer meeting, naging parang chismisan. Yung prayer meeting, parang chismisan. Kasi pagdating sa prayer request, ano prayer request mo? Paki-pray po si yung naghiwalay, yung ganito, grabe sila, nagkahiwalay sila. Meron yata third party. Ito nangyari. Hindi na ganun ang prayer meeting. Chismisan na yun eh. Unang-una, bakit mo sasabihin yung concern ng ibang tao? Ang sabihin mo, dapat yung concern mo. Kung hindi ka pinayagan ng tao, sabihin yung kanyang personal struggle, huwag mo i-share. Huwag mo ikwento sa iba. Tama po? Kahit po kami mag-asawa at minsan pinag-uusapan namin yung problema kunyari sa mga kapatiran, alam nyo po, napakaingat po namin ni Ate Ling na wag po itong marinig ng mga anak namin. Ingat na ingat po kami. Pag nag-uusap kami, napakatahimik namin at madalas doon kami sa kwarto, yung hindi naririnig ng mga bata, tulog sila. Ayaw namin marinig kasi yung mga concern, yung mga problema sa kapatiran. Amen po? So, ugaliin po natin yan. Para maging matatag ang ating relasyon, pangalawa po, pakisabi po, edify one another. Hebrews 10:25, ang sabi doon, sa pagdalo natin sa gawain ng Panginoon, magpalakasan tayo. I-encourage natin yung bawat isa. Tapik nga sa balikat yung katabi mo, i-encourage mo siya, sabi mo, tuloy ka lang Brad, tuloy ka lang sis, ano man yung pagsubok, ano man yung pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa, kasama ka ng Panginoon, kasama mo ang Panginoon, hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya tatalikuran. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Edify one another. Edify one another. Ang sabi po ng Biblia sa Hebrews 10:25, may mga kapatiran tayo pinanghihinaan ng loob, discourage. May mga kapatiran tayo baguhan, hindi pa po nila kabisado yung mga gawa ng kaaway, mga trials na binibigay ng kaaway, mga tukso na binibigay ng kaaway sa isang bagong mananampalataya. So tayo pong mga matatagal na, sino po medyo matatagal na dito? Dapat ready po tayo lagi, mag-encourage. Dapat lagi po naka-ready tayo, mag-share ng ating experience, yung ating encounter sa Panginoon. Dapat ganun po tayo. Gawin po nating kultura sa Bible study o kaya sa worship service, kung may dala akong baguhan, kunyari may dala akong baguhan, bagong invited ko, gawin po nating kultura, gawin po nating practice, yung bang pag in-introduce namin siya sa iyo, encourage mo siya. I-share mo yung patotoo mo. Pwede po ba natin gawin yon? Kasi po, nung bagong Kristiyano po ako, ganun po ginawa ng tatay ko. Pagdala niya sa akin sa church, ipapakilala niya ako sa isang kapatiran. Itong kapatiran, magpapatotoo siya. Yung mga pinagdaanan niya, ako naman ang baguhan, na-encourage ako. Tapos ang gagawin ng tatay ko, pagkatapos akong ipakilala sa isa, papakilala na naman ako. I-encourage na naman ako. Tapos ipapakilala na naman ako. Lagi yung ganoon. Kaya ikaw na nagpapasimula, na-edify ka, na-encourage ka, kasi nakaka-relate ka doon sa kwento ng mga nakakausap mo. Pwede po ba natin maging practice yun? Hindi po sapat na kamayan mo lang siya. Hindi po sapat na sabihin mo sa kanya na tuloy ka sa Panginoon. Welcome ka sa church. Ulitin ko po, pag may invited po tayo, taas nga po ang kamay. Sino po dito ready mag-share? Ready mag-edify? Ready mag-encourage? So once na may invited kami, wag na natin intayin na ma-encourage po siya sa preaching, sa praise and worship, sa mga testimony. Diyan pa lang po sa baba, pag nakasabay mo na ng akyat sa hagdan, yung baguhan, at sinabi sa iyo, ito, invited ko, encourage mo siya. Hindi mo kinakailangan i-preach yung Bible. Hindi mo kinakailangan ituro yung doctrine ng Christianity. Hindi ho ganun. Share your story. Ikwento mo yung patotoo mo. Lalong-lalo na kapag yung invited, medyo kabataan, estudyante, working, pwede kang humugot sa kwento mo. Halimbawa, estudyante siya, ikaw working ka na, di hugutin mong kwento yung buhay estudyante. Nagigets po natin? Halimbawa, siya po ay nanay, ikaw ay nanay na, alam nga naman ikwento mo yung buhay nung nag-aaral ka pa, ikwento mo yung buhay mo bilang nanay. Na po? So, nang sa ganon, yung invited natin, hindi ka lang nakikilala, kundi nakikilala niya yung patotoo, yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Alam niyo po, yung ginawa ng tatay ko po sa akin, nakita ko, ginagawa yan sa business world ngayon. Nung nagpunta po kami minsan sa main office ng Sante Barley, ganun ang ginawa sa amin. Bawat makilala namin, nag-share ng mga patotoo nila kung paano sila pinagpala doon sa negosyo. Tapos papakilala ka na naman, tapos papakilala ka naman. Walang katapusan na pagpapakilala. Sabi ko, kaya palang dami sumasali dito. Hanggang sa na-recall ko, ganyan ang ginawa ng tatay ko nung dinala ko sa church. Nung dinala ko ng daddy ko sa church, kung sino-sino ang mga kapatiran ang inintroduce niya sa akin. At lahat po sila, ini-inspire ako, ini-encourage ako magpatuloy at mag-alab sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. How to have a good relationship inside our church. Number 3, pakisabi po, pray for each other. Pray for each other. James 5:16, pray for one another and healing will flow. Sabi po ng James 5:16, magpanalanginan kayo.
Confess your sin to one another. At ang sabi po doon, at ang kagalingan, ang pagpapagaling ng Panginoon ay dadaloy sa inyo. Sino dito ang aamin, ang mag-a-agree na hindi lahat ng blessing na meron ka, hindi lahat yan pinag-pray mo? May mga blessing po tayo, ibang tao po ang nag-pray dyan. Ganun ka-powerful yung prayer. Kaya ka may blessing ngayon, yung blessing na meron ka ngayon, it could be a business, a career, maayos na trabaho, maayos na buhay, may anak ka ngayon, pinagpala ka ng Diyos. Kaya kami mga ganyang blessing, naniniwala po kami, yan ay bunga ng panalangin ng ibang tao. Pwedeng nanay mo nag-pray sa'yo, pwedeng tatay mo nag-pray sa'yo, o pwedeng yung pastor mo nag-pray sa'yo. Ganon din po kami ni Ate Chris, hindi lahat ng blessing na meron kami dahil yan sa prayer namin. Hindi lahat. May mga blessing po kami dahil yan sa prayer po niyo. Kaya maraming salamat sa mga kapatiran na nagpipray po sa bawat isa sa atin. Taas niyo po kamay ninyo. And then ilagay mo sa unahan, sa uluhan, sa balikat. Sabihin mo sa Kanya, I pray for you. I speak blessing, I speak good health, success, spiritual growth for your life in Jesus' name. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Pangapat po, bibilisan na po natin. Pakisabi po, help each other. Help each other. Galatians 6:10, ang sabi doon, tumulong po tayo sa kapwa natin. Pero ang ganda po ng pagkakasulat ni Apostol Pablo sa Galatia 6:10. Ang sabi doon, samantalahin natin, i-grab natin yung opportunity tumulong, pero may sinabi doon, lalong-lalo na sa mga kapatiran. Ano ang ibig sabihin nun? Ang sabi ni Apostol Pablo, tumulong tayo sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa kapatiran. Pakisabi nga sa katabi mo, higit kitang tutulungan. Kasi kapatid kita kay Kristo. Pwede kong tanggihan ng ibang tao. Tama po? Pero ikaw, di kita tatanggihan. Kasi kapatid kita sa Panginoon. Yan po ibig sabihin ng Biblia. Yan po ibig sabihin ng utos ng Panginoon. Hindi pwedeng matulungin ka sa ibang tao, pagdating sa kapatiran, hindi ka matulungin. That's unbiblical. That's unbiblical. Sino po dito matulungin sa kapwa? Taas ang kamay. Ayan, ako, pwede na kayong tumakbo next election. Well, hindi masamang tumulong sa kapwa. Hindi masamang tumulong sa kapwa. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, higit nating tulungan yung mga kapatid natin sa Panginoon. Bakit? Kasi yung mga kapatid mo kay Kristo, hindi mo lang siya kasama dito sa mundo. Hindi mo lang siya kasama dito. Dito sa present life. Yung mga kapatid mo sa Panginoon, hawakan mo siya, kasama kita hanggang dun sa kaharian ng Diyos. Kasama kita sa buhay na walang hanggan na pinangako sa atin ni Kristo. Sa totoo lang po, marami po tayong mga kaibigan, marami po tayong mga kamag-anak na hindi tumanggap sa Panginoon ang hindi natin makakasama sa pangalawang buhay. Agree po kayo doon? Kung hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, nakakalungkot man ang katotohanan, hindi po natin sila makakasama sa pangalawang buhay. Yun lang po mga kapatiran po natin. Kaya ipanalangin po natin yung ating mga relatives, mga kaibigan, mga kamag-anak na makatanggap sa Panginoon para makasama din natin sila doon sa kaharian po ng Diyos. Tulungan mo yung ibang tao pero mas tulungan mo yung kapatiran. Alam niyo po, sa church po ng kaibigan ko po, sobrang supportive yung church. Halos hindi na sila bumibili ng mga bagay-bagay sa labas. Sa loob na lang sila ng church bumibili. May kapatiran nagtitinda ng gulay. Sa kapatiran bumibili ng gulay.
May kapatiran nagtitinda ng isda. Sa kapatiran na lang nabili po ng isda. Magkano kilo ngayon, Brad? Ito kilo ngayon. Napakaganda po. Ano man po yung tinda ng mga kapatiran, doon ako bumibili. Bilang pakikasama, bilang tulong, bilang pagsunod sa salita po ng Diyos. Kapag halimbawa may kapatiran po tayo, binigyan ng pagkakataon na maghanap ng mga bagong workers sa company po ninyo, mas maganda po unahin natin yung mga kapatiran na walang trabaho. Napakaganda po niyan. Alam niyo po, sa church po natin, maging hangarin po natin na hindi lang tayo puro spiritual. Agree po kayo doon? Holistic approach po tayo. Sa church po natin, tulungan din natin yung mga kapatiran magkaroon ng trabaho, magkaroon ng income, magkaroon po ng negosyo. Para nang sa ganun, pag pinagpala sila ng Diyos, mapagpapala din nila yung ating church. Palakpakan po natin ang Panginoon. How to have a good relationship inside our church. Number 5, pakisabi po, be loyal to each other. Be faithful. Maging tapat ka sa kapatiran. Matthew 24:13, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang tapat sa Panginoon, naniniwala po ba kayo dito? Do you agree? Ang tapat sa Panginoon, tapat sa kapatiran. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na tapat ka kay Kristo, salbahi ka sa kapatiran, unfaithful ka sa kapatiran. Ang totoong tapat po sa Panginoon, tapat yan sa church. Tapat yan sa kapatiran. Pakisabi po, Amen. Amen. Those who remain in the church, yun daw pong mga nananatili sa church, sila daw po yung totoong tapat sa Diyos. Sila daw po yung totoong tapat sa Panginoon. Sila daw po yung totoong tapat sa kapatiran. Kaya, pakisabi nga sa katabi mo, hawakan mo yung kamay niya, congrats. Kasi ang dami mo ng problema, marami ka ng pinagdaan ng mga pagsubok, marami ka ng laban na sinuong, pero nandito ka pa rin sa church. You remain in our church and you are faithful to God. You are faithful to God. Hindi ka lang tapat sa church, kundi tapat ka sa Panginoon. Yung mga nagsasabing mahal nila ang church pero umaalis sa church, hindi po ako naniniwala dyan. That's a lie. That's a deception from the enemy. Minsan may mga nagsasabi na, tapat ako sa church, tapat ako sa Panginoon, mahal ko kayo mga kapatid, pero konting problema lang umaalis, hindi makapagpatawad, hindi makapag-move on, hindi makapagpasensya, hindi po totoong nagmamahal po yung. Kasi ang totoong nagmamahal, nananatili. Ang totoong nagmamahal, hindi umaalis. Ang totoong nagmamahal, nagtatapat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po ang totoo. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan, i-manipulate nila tayo. Minsan, sasabihin nila sa atin na wala akong masabi sa church, wala akong masabi sa kapatiran, wala akong masabi sa pastor. Mahal ko ang church. Kaya lang, kinakailangan kong umalis. Pero mahal ko ang church. Tapat ako. Para ba ang hirap eh? Para bang, kunyari sa dalawang tao na nagmamahalan, halimbawa sabihan kanya ng, alam mo, mahal kita pero kailangan kitang iwan ngayon. Ano mararamdaman mo? Alam mo, mahal na mahal kita pero kinakailangan muna kita ipagpalit ngayon. Papayag ka ba? Maniniwala ka ba doon na, uy, salamat, mahal mo ko ha? Hindi ka maniniwala. Tama po? Kasi yung nagmamahal, nananatili. Yung nagmamahal, hindi umaalis. Yung nagmamahal, nagtatapat. Kaya, mga kapatid, if you want to have a strong, healthy relationship inside our church, we need to be loyal to each other.
magtapat po tayo sa isa't isa. Next, number 6, no to pride, no to envy. Walang inggit, walang inggitan sa church. Tama po? Walang pagmamataas, walang pagyayabang sa loob ng church. Para yung relationship natin as brothers and sisters, strong po ito. Naha, bawal po inggitan. Bawal yung magmamalaki tayo sa isa't isa. Bawal po yun. Kapag may kapatiran po tayo, nagkakaroon ng magandang trabaho, magandang career, pinagpapala siya ng Diyos, ano dapat yung maging reaksyon po natin? Mainggit ka? Sisiraan mo siya? No. Hindi po yung kalooban po ng Diyos. Ang dapat po natin gawin kapag may kapatiran tayo nagtatagumpay sa buhay, purihin po natin ang Diyos sa buhay niya. Kasi kung hindi dahil sa Panginoon, hindi niya makukuha yung success na yan. Minsan pa, sabihin mo sa katabi mo, pinupuri ko ang Panginoon. Sa lahat ng tagumpay, pagpapala na meron ka, I praise God for your life. Pinupuri ko ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Wala pong pride, walang inggit. Kung kayo naman po ay pinagpapala ng Panginoon, sino po pinagpapala ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Kung tayo po pinagpapala ng Diyos, pwede po ba yon? Huwag natin ipagyabang sa kapatiran. Huwag natin ipagyabang. Huwag natin ipagyabang, oh, pogi ng boyfriend ko. Huwag ganon, wag. Pag nagmamayabang ka, babaksa ka ng Panginoon, magkaka-break kayo. Gusto mo yon? Di ba? Ano man yung blessing na meron ka, huwag mo ipagyabang. Ako nga po, nahiya po akong mag-post sa social media, sa Facebook. Ganito po ang motibo ko sa pagpo-post. Ano man yung pinopost ko, ang gusto ko, una, makapag-mission ako. Makapag-encourage ako ng ibang tao. Na po, purihin ko ang Panginoon doon sa larawan na yon. For business, for income. Yun lang po. Wala po akong motibo na magpo-post ako para ipagyabang sa tao yung bagay na meron ako. Actually po, nahiya nga po ako doon. Nahiya ako dahil alam ko po, marami pong kapatid na pastor, marami akong mga kaibigang pastor na nagsasuffer financially, nagsasuffer sa buhay. Para bang nakakakonsensya naman kung magmamayabang ako sa mga bagay-bagay na meron ako. Alam niyo yun, mga kapatid? So, hindi po ganun yung motive natin. Kayo po, hindi kayo pastors, pero marami kayong mga kamag-anak, mga kaibigan at kapatiran. Pag magpo-post po kayo, isipin nyo, lagi makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, to bring honor, to glorify the Lord, to encourage people, na po, gawin niyo pong pattern yon at pagpapalain kayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next, number 7, pakisabi po, respect. Respect each other. Respetuhin po natin yung bawat isa. No po? Kaya sa church natin, hindi tayo mapang-judge. Yung hindi tayo katulad ng ibang church na laging nang-judge. Hindi natin ginajudge yung kapatiran natin base sa kanyang pananamit, sa kanyang panlabas na itsura. Hindi natin siya hahatulan doon dahil naniniwala tayo ang Diyos nakatingin sa puso natin. Amen? Nire-respect natin yung mga leaders, workers, elders, yung mga matatanda sa church natin. Pero, ito po, dagdag ko po, kung may kapatiran po tayo na nanghina, na discourage, na wala sa church, huwag po niyong bawasan yung respect niyo sa kanya. Buo pa rin, kasi kapatiran po tayo. Kung may kapatiran po tayo, nagbalik loob sa Panginoon, huwag niyo pong ipadama sa kanya na siya'y makasalanan, malaki na atraso niya, malaki pagkukulang niya, kundi hayaan mo ang pag-ibig ng Diyos dumaloy sa pamagitan mo. Amen. Kaya ako po, pag may mga nagko-confess sa akin ng kasalanan, ina-assure ko po sila. Ina-assure ko, sabi ko sa kanila,
Kung yung kasalanan na yan ay ginawa nyo at hiningin nyo yun ng tawad sa Diyos, pinatatawad kayo ng Panginoon. Tapos dinadagdagan ko po, yung respeto ko sa inyo, bago kayo magkasala, at ngayon na nagkasala kayo, buo pa rin yan. Kapatid pa rin ang tingin ko sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. How to have a good, strong, healthy relationship inside our church. Number 8, pakisabi po, give importance. O pahalagahan mo kapatiran. Hindi pwedeng mas mahalaga sa'yo yung sanlibutan, yung mga tao sa sanlibutan. Dapat mas mahalaga sa'yo yung kapatiran. Yes, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang asawa, mga anak, magulang, mga kapatid. Kasunod po nun, kapatiran. Hindi pwede pag pinagpala ka na ng Panginoon, pakisabi sa katabi mo, huwag mo kaming kalimutan. Hindi pwede pag yumaman ka na, gumanda na buhay mo, may mga bago ka ng friends, may mga bago ka ng kaibigan, huwag mo kaming kalimutan. Kasi kapatiran po tayo eh. Tingnan niyo po ako saglit. Maniwala ka kapatid. Pag yumaman ka, pinasagana ka ng Diyos, inangat ng Diyos ang buhay mo, dadami kaibigan mo. Dadami yan. Pag umangat ng umangat yung buhay mo, aangat din po. Pati yung relationship, dumadami mga friends. Pero ito tandaan mo, may mga tao po na naging kaibigan ka nung mahirap ka pa. Huwag mo silang kalimutan. Kasi kinaibigan ka nila sa panahon na mahirap ka. Eto pong mga kaibigan mo na mayaman ka na, mayayaman yung mga kaibigan mo, mga sosyal, alam mo ba na hindi ganyan papansinin kung wala kang pera? Hindi ka papansinin ng mga yan kung hindi mo sila ka-level. Hello? Huwag po sana tayong mabulag doon. Nakakalimutan mo mga kapatiran, kakalimutan mo yung pamilya mo, nakasama mo sa hirap, nagpapasimula ka, at ngayon, na-deceive ka na ng kaaway. Wag, pakisabi sa katabi mo, wag ganon. Pahalagaan mo yung kapatiran. Di po ba, nung nagpapasimula tayo sa Panginoon, di po ba nung mahirap pa tayo, lagi nating sinasabi Matthew 6:33, una ang Panginoon, una ang gawain. Kaya pag may mga nagyayaya sa atin na mga tao, uy, sama ka, inuman, uy, may birthday, punta ka dito. Di ba mas binibigyan natin ng halaga ang kapatiran? At dahil doon, pinagpala tayo ng Diyos. At ngayon, pinagpala tayo ng Diyos, magiging mayaman po tayo, magiging masagana tayo. Maniwala kayo, magkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Ako po, dumami man po yung aking mga kaibigan, hindi ko po kalilimutan ang aking pamilya at ang aking spiritual family, our church. Para sa akin, yung pa rin po pinakamahalaga. Amen? Sila nakasama ko na nagsisimula ako, sila nakasama ko nung bumaksak ako, sila nakasama ko nung nangihina ako, sila na nakasama ko sa panahon na nanlalamig ako, kapatiran pa rin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, isa pong masakit na katotohanan, lalo na sa mga kabataan, kapag naging working professional na po sila, nagkaroon na ng magandang career, nagkaroon na ng sasakyan, bahay, malaking sweldo, may expose kayo sa mga mega churches. May expose kayo sa mga kabataan na working professional din, English speaking, may magandang career, kaparehas mo na. Huwag niyo po sanang kalilimutan ng church. Pwede po ba yon? Kasi pag nakalimutan mo yung church, para bang binigyan mo na ng halaga yon, hindi na yung kapatiran. Pahalagahan mo pa rin ang kapatiran. Kasi una, uulitin ko po, may mga tao na nasa mataas na pamumuhay, kakaibiganin ka lang yan pagka-level mo sila. Kakaibiganin ka lang nila kapag parehas mo sila ng income. Isipin mo yon. How if kung ang buhay mo
nagpapasimula pa lang, maaaring hindi kanyang pansinin. Pero yung kapatiran, sinamahan ka sa hirap at sa ginhawa. Palakpakan natin ang Panginoon. How to have a strong relationship inside our church? Dalawa na lang po. Pakisabi po, magtiisan. Bear each other. Kung paano tayo pinagtiisan, pinagtiyagaan, kung paano tayo hindi binitawan ni Kristo sa ating mga kahinaan, huwag po nating bitawan ang mga kapatiran po natin. Amen? Hindi pwedeng okay lang po sila, pag okay sila, okay tayo. Pag maayos sila, maayos din tayo. Hindi pwedeng ganon. Kahit sa panahon na hindi sila okay, hindi sila maayos, sumasadsad sila, huwag natin sila bitawan. Kasi mas kailangan nila ang kapatiran sa panahon na lugmok po sila. Tama po? Magtiisan po tayo. Hindi pwede yung konting diferensya, konting pagkukulang, hindi tayo napagbigyan, hindi tayo nasunod, aalis na tayo sa church. Hindi pwede po yung para bang mabilis tayong ma-discourage. Tiisin po natin ang bawat isa. Bakit? Tanong mo, bakit? Sabihin mo sa kanya, kasi pinagtitiisan ka rin namin. Hindi ka rin naman perfect, hindi ka rin naman laging magaling, hindi ka rin naman laging banal. Mahal ka namin, kaya tanggap ka namin. Mga kahinaan mo, pinagtitiisan namin, kaya ngayon, nakikita mo kahinaan namin, pagtiisan mo kami. Pwede po ba natin gawin yon? Pakisabi nga sa katabi mo, ginagawa ko na yan sa iyo. Ginagawa ko na yan. Pinagtitiisan kita, pinagtsatsagaan kita. Katulad ng pagtsatsaga at pagtitiis sa akin ni Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas, yung may kasamang pagpupuri. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Lord, for your presence. Number 10, how to have a strong, healthy relationship, firm relationship, strong relationship inside our church. Pakisabi sa katabi mo, be an example. Matthew 5:16, let your light shine. Maging liwanag po tayo sa isa't isa. Iwasan po natin matisod, mastumble. Yung pong mga kapatiran natin, lalo-lalo na yung mga baguhan. Yung mga baguhan. Kasi yung po mga matatagal na sa Panginoon, sino yung medyo matagal na sa Panginoon? Hindi mo na basta-basta matitisod yan malawak na pangunawa niyan. Pero para doon sa mga baguhan, ingatan po natin na huwag silang matisod. Kaya maging mabuti po tayong halimbawa. Yung church po ng kaibigan ko, naka-attend ako ng anniversary nila, church anniversary. Nagbigay lang po sila ng cup, ng sombrero, na may pangalan ng kanilang church. Ang sabi ng mga leaders, ingatan nyo sombrerong ito dahil dala ninyo yung pangalan ng church. Huwag po namin mababalitaan na suot-suot nyo ito at nandun kayo sa paggawa ng sanlibutan. Huwag, kasi maaring makatisod kayo sa mga baguhan. Well, tandaan po natin, kahit wala tayong t-shirt, wala tayong sombrero, dala po natin yung pangalan ni Kristo, dala natin yung pangalan ng church po natin, FJFM, dala natin yan, at maging patotoo tayo lagi. Iwasan po natin na may makakita sa ating mga baguhan na ma-discourage sila. Kundi, hayaan mo na makita nila si Kristo sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Hinihiling po namin na patuloy mo pong ingatan, pagpalain ang aming pong church mula sa kapatiran po namin sa Silang hanggang po dito sa Taytay Rizal. Ingatan mo po ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa, ang aming pong mga anak.
maging sa mga bata na nasa sinapupunan ng kanilang ina, pakaingatan mo po sila, Lord. Pagpalain mo ang bawat pamilya na bumubuo ng iglesyang ito. Pagtibayin mo po ang pagsasama ng bawat mag-asawa. Maging tapat sa isa't isa. Maging po sa mga kapatiran namin, hayaan mo po na makita nila, lalo na sa mga baguhan na sa aming church, naghahari ka, dumadaloy ang iyong pag-ibig, kumikilos ka sa aming buhay. Patuloy mo kami bigkisin ang inyong pag-ibig. Patuloy na ang pag-ibig mo ay patuloy naming maranasan at maipakita sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Bibigay ko na po ang mic po natin sa ating pong kapatiran.